For another episode of Oro Culture Season 6 na tayo mga kauto. Siyempre kasama pa rin Brian Cunanan. And guys, eto, usapang Honda Jazz mga kauto. Ako excited na ako. And new flavor dito sa Auto Culture. Guys, pakilala natin, owner ng 2019 Honda Jazz GK Kanjo Style. Sino pa ba? Sir Manuel Poniente. Yan, boss. Kaway tayo guys. Yan, okay. Mukhang excited na Sir Manuel. Ako excited na rin ako. Syempre, ang dami kong gusto malaman dito sa Kanjo Style na itong Honda Jazz GK ni Sir Manuel. Boss, syempre dito sa Auto Culture, check natin interior, exterior, and of course, syempre engine bay. Okay lang po ba, boss? Okay na okay, syempre. Okay na okay si Sir Manu. So, ano pa yung natin guys? So, tara, check na natin. Ito, nandito na tayo sa interior. And of course, syempre, nagpa-aircon pa si Sir Manuel at mga ka-auto. Syempre, ayun, pinagpapawisan tayo. Yeah. Thankful si Auto Culture. Syempre, Sir Manu, hindi ko na patatagalin. Very curious ang mga subscribers natin and viewers ng mga ka-auto natin dyan. Boss, paano ba kayo nagsimula sa pagkakotse po? Ayun, nagsimula akong mag-build nitong Honda Jazz GK ko noong 2019, pero matagal na tayo sa car scene. So, yan, sumusubok-subok tayo dati bumuo. Pero wala pa talaga lakas ng loob kasi nga masyadong maraming madidiin sa kultura ng pagsasakyan dito sa Pilipinas. Ayan. So, ayun, 2019 kuha natin tong Jazz GK natin. Tapos, I've started this project since pandemic lang. So, pandemic project to, ongoing pa din siya. So, onting-onti na lang matatapos na. Sana patapos na rin tayo mga kauto. Sabi nga nila, iyan, never-ending project nga daw. Totoo. Natama ba? Endless project, tsaka ang tawag nga namin sa jazz community, Jazztos talaga. Jazztos Sobra. Gusto ko yung mga kauto. Copy-paste tayo dyan mga kauto. Okay, yan. Well said, Sir Manu. Ako, syempre, ang hirap yung taga magbuo ng, ng sasakyan. Tama ba, Lalo na sa pandemic ngayon, ika nga. And syempre, yung gasolina pa, mga kauto. So, kapit lang tayo mga kapatid. Mga kauto, kapit na tayo. Sige. So, syempre, Sir Manu, thank you. Syempre, ngayon, check na natin yung interior, Sir Manu. Okay na po ba, boss? Okay na okay, syempre. So, tara, check na natin. Ano bang meron dito, Sir Manu, dito sa interior natin, sir? Sige so, dito basically ang interior natin, minaximize ko yung tinatawag natin kasi yung build ko is more on form and function, no? Okay. So, I don't want to risk any safety para sa akin kasi I've been in some accidents, pero 'di ba? So, kaya nga itong mga auto may mga safety features na inaaral ng katagal-tagal ng mga engineers natin. Yun, so ito steering wheel natin basically meron lang leather, black leather, red stitch, ayan, cross stitch, tapos carbon, ayan, carbon din, tapos naka racing pedals tayo, RS pedals, ayan, tapos lahat ng nasa dashboard stock pa. Dito naman sa shift knob, we have a Jace Racing shift knob, syempre galing sa Osaka, Japan. Naka-NIF tayo, shift boot, yan, shoutout sa NIF. At saka ito boss, parang suede boss yung kaganda. Suede to, yan. Suede din. Yan. Yun nga, ang sinasabi ko nga sa build ng auto ko is laging, this is a backyard build car. Okay. Bakit ko pinili yung team na backyard build? Kasi, mostly, nung nasa Japan ako, I experience is, halos lahat na nagbi-build ng mga cars. Okay. They built it from passion and love. Tsaka nga yun nga, backyard build lang. Mostly kasi yung mga bumubuo ngayon dito sa Philippines, ayan, syempre yung mga madidiin, maghahanap ng mga mamahaling pyesa, ganto ganyan. Ako naman, I want to promote local shops here in the Philippines. Okay. Like yung mga gumagawa dito ng mga carbon, mga gumagawa ng ibang mga aesthetics dito for cars. Kasi as we see, there's no difference if you said it's made in Japan or made in Philippines. Kasi, 'di ba? Same tao lang din ang gumawa, guys. So, ayun yung gusto ko i-promote dito. Support local tayo. Kasi someday, somehow, makikilala rin yung mga gawang Pinoy. And yun yung gusto ko i-promote dito. Maipakita yung gawang Pinoy na kayang sumabay internationally. And halos wala naman difference. Laging branding and ayun nga, yung made in Japan, made in US, laging yan yung issue. Kuba branded talaga, boss. Branding talaga. Pangalan ng inaano. Uy, well said. Tsaka natutunan ko yan since I was 21 years old. Nag-umpisa ako mag-ibang bansa. Doon ko nakita yung reality ng fake
and original. Okay. Na nakadepende lang sa branding talaga. So, kung papansinin nyo naman lahat, di ba? Lahat naman gawa ng tao. So, merong gumaya. So, may nag-copy. So, imitation. So, considering fake, di ba? Yung mga ganon. Pero, in general, kapag sinabi mo original or fake, ang hirap i-explain kasi parehas gawa lang ng tao. Iba-iba lang yung materials and iba lang yung bansa ng pinaggawa. Pinanggalingan din, boss. So, Yun. yun yung gusto ko i-promote dito sa auto na to. Okay. So, ito naman, Japan Find, yan. Shoutout kay Dwight Ramirez. Ayan, hindi yan usually makikita mo sa... Ito, boss, aftermarket na yan. Aftermarket to, Honda Access pa rin to. So, yan, may mga answer call, may emergency button. Ayan. Ayos Ayan, sa mga naghahanap ng mga ganyan, Japan Finds. Oh. Marami tayong mga tropa. Cody's Garage, Dwight Ramirez. Ayan. Tapos Ayan, ito naman, yung Churikawa. Kung sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba tong Churikawa, siguro masakit sa mata nyo to. Sa una nyo makikita, ano ba yung abubot na yan. So yes, basically abubot to, pero there's a story behind this Churikawa. Okay, boss. Churikawa is train handle, no? Ito yung typical na hinahawakan natin sa MRT. Pero nag-imply nito sa auto is yung mga Bosozoku gang. Okay? Bosozoku gang, ninanakaw nila to sa mga train sa Japan. And then ginagamit nilang aesthetic for motorcycles nung umpisa. And then in-imply nila sa mga auto. Nilalagay nila to sa mga likod or dito sa loob for safety handles. Yun. So, ayos. may use pa din, no? May use pa rin. Yun nga lang, masakit lang sa ears. Nakaw talaga siya. Kasi hindi naman ano to eh. Hindi mo mabibili to in local market. Kasi ito, nasa mga trend talaga to eh. Manufactured para dun sa trend, hindi naman para sa auto. Tapos dito, yung mga abubot, syempre yan, Cody's Garage pa rin. Ito, meron tayong Lucky Charm dito. Ito naman, iwas sa negative spirit. Ayan. Ayos. Balance lang. Tapos, ayan, syempre si Chinchan. Konting commercial lang sa mga 90s kid dyan. 90s kid dyan. Ubad-ubad puwet. Yan. So, ayun. Ayos. Naikwento natin sa interior. Ito, boss. Ito, stock na rin din. Ito. All stock yan. So, all stock. this April, padating na yung seats, racing seats natin. Tapos yung 4-point harness. Tapos, soon, ikakabit na rin yung roll cage. Abangan na. Paparto na lang natin, Sir Mano. Syempre. Yes, okay. Well said, Sir Mano. Okay. So guys, dito, ito, Sir Mano, check na natin itong interior. Ngayon naman, check natin exterior, boss. Okay lang po, boss? Let's go. Okay, so tara. Exterior, boss. Anong kwento dito, boss, sa exterior, boss? Sige po. So, ayun, yung exterior ko, syempre nga, Kanjo inspired to. So, basically, yung Kanjo Zoku kasi, event yun. Event siya sa Japan kung saan yung mga outlaws ng Japan, yung mga kumakarera ng illegal, yan. So basically race car, no? Race car inspired. Kanjo Zoku, sa mga hindi nakakaintindi pa or di pa nakakaalam kung ano ba yung Kanjo Zoku. Kanjo Zoku is an event. Okay? So yun yung naglo-loop sila. Nagkumakarera sila ng illegal sa public roads ng Japan. Okay. In general sa Osaka. Osaka mismo. Oo, Osaka. So, ayun, pag sinabing Kanjo, aggressive looking. So, naglagay tayo dito ng Jace Racing Hood. Okay. Ayan. Syempre, gawa to ng Stage 21. Yan, shoutout kay Boss Terry ng Stage 21. Okay. Okay. Ayan, carbon fenders pa din, syempre. Okay. Ayan. Ito, Tapos, dito naman, ito, boss, sa harap, meron tayong diffuser or yung tinatawag na chin. Ayan. Diffuser for yan. And of course, syempre, ang job plate, boss, hindi mawawala. Cody's Garage. Okay, yan. Okay, job plate. Tapos dito naman, ano natin, ang goma natin is Yokohama Advan Fleva. That's 205/55/16. Ayan, sa mga buo lang ang loob. Talagang ang gap niyan is katakot-takot na rub talaga. Kapag na-tsempohan ka ng lubak. Ayan. Tapos we have a Rota SVN, pang daily driven lang. Syempre, ayaw natin i-risk yung pera natin sa mga investment natin. Ayan, okay. Pero subok at matibay na ang Rota. Rota, boss. International na rin naman kasi, Sir Mano. Tama ba? Yes.
Okay, boss, ito. Ito, tinted ba sila, Sir Manu? Yes, tinted. Green glass, tapos green tint din Okay. na clear. Yan, no? Ito, boss, dito sa skirt Yan, nila, boss. naka-RS side skirt na din tayo. And then the rest is good story. Good story. Yan, stock na lang. Ito, curious lang, Sir Manu. Yung auto ba, RS ba siya? Di ba kasi, di ba, ang Jazz meron RS, ganito. Pero ito yung, Ito yung base model. base model. This is the manual transmission. Just Okay. GK 2019, the last model that has been released here in the Philippines. Discontinued na siya, pero sa Japan may nilabas pa na 2020 to 2021 model. Ah, Yung mga hybrid, more on mga hybrid power na, siya. okay. Yan. So, Ito pala, Sir Manu, syempre baka curious yung mga ka-auto natin. Boss, paano mo ba ginawa tong sulat na to? ayan. Sa totoo lang, ang dami nagtatanong, no? So, sa mga nagtatanong yan, dito niya makukuha impormasyon kay Auto Culture, syempre. Sige, boss. Yung mga ka-auto natin. Yung yung stencil natin or yung lettering natin dyan is ginawa namin. Photoshop namin yung mga gulong ng mga Kanjo racers. Kumuha kami ng pic nila from mga Google, ganyan, sa internet. And then, tinrace namin gamit ang Photoshop. And then, gumawa kami ng stencil or yung tinatawag na cutout. And then, yun nga, mahabang story, no? Gumamit kami, nag-try kami ng iba't ibang klaseng spray paint. From high temp, stretchable, from regular ones. Di talaga nag-work, mga ka-auto, no? So, ang ginawa namin, marami nag-suggest sa akin na, bro, try mo yung tire pen. So, yung ending up, mga ka-auto, tire pen pa din ang ginamit. Ilang tire pen to, boss? Ilang tire pen to? Sa isang gulong, dalawa yan. Dalawa. Ayan, Pero, ano lang, gusto ko lang kayo inform, everyday yan nilalagyan. Everyday yan nag-ano ka? nire-reapply. Nare-apply eh, no? Kasi kapag hindi nyo nire-apply, nagfi-fade siya, nag-gray, ang dumitignan. So, parang ang lungkot ng auto. So, kala para at least, ano, Oo. no? Kasi, para sa akin, ito yung nagbibigay aggressive sa aggressive auto ko. din, no? Yan, boss, oh. Oo. Iba talaga yung dating kapag may siya, Yan, mga ka-auto. stencil. Ganda, no? Okay. Ito, boss, dito sa likod. Ano bang... Dito naman sa likod, makikita natin dito. Meron tayong spoiler, syempre. Ayan. Para sa air, syempre. Para pag tumatakbo na tayo ng mabilis. Ito na yung magbibigay ng magandang airflow, ano. Yan. Tapos, ayan, naka-carbon short antenna rin tayo. Ayan, carbon. Carbon rin pala yun. Oo, ito rin, carbon Lodi. Ayan, mga gold plate emblem. Ayan, shoutout sa HPEC Garage. Oh, shout out. Okay, yan. Boss. Ito. Sa ano nila, boss? Ito, mukhang ibang klase tong ano nila. Diffuser, stock lang din niya. Okay. Tapos itong ano nila, exhaust nila, boss. Anong exhaust to, boss? Ayan, so punta naman tayo sa exhaust, no. Papakita sana natin dun from engine bay. So itong Okay. exhaust, naka Bozozoku style tayo na tip. That's 2.5 exit. Okay. Tapos, mamaya explain ko kung ano ba yung headers natin. Yan, okay. Para makita nila yung engine bay. Yan. Ito, ano, mamaya malalaman na natin. Yung tip muna. Yung tip dulo muna. Mamaya punta tayo dun sa iceberg. Okay, yan. Okay ka na dito, boss? Sa exterior natin, Sir Manu. Ako excited na ako. So, tara, check na natin yung engine bay. So, tara. Ayan. Sir Manu. Ngayon, anong kwento na ito, boss? Ba't puti ito? Ayan. Sige po. So, ito kung makikita nyo sa engine bay ko, syempre backyard build pa rin, supporting local shops dito. Shoutout sa Thermalec Custom Fabrication kay Kuya Jack, kay Gerald, ayan. Ayan. So, dito muna tayo sa mga abubot, ayan. Shoutout kay Miss Lady Rio ng Jace Racing Philippines for helping me buy this Jace Racing abubots. So, meron tayong dito. Radiator cup ng Jace Racing. Syempre, Osaka, Japan pa rin. Type ko yun, sir, ha? Jace Type ko, ha? Racing emblem. Jace Racing socks. Ayan. Ando pa isa. Dito naman, Jace Racing oil cup. So, ayan. Racing pa rin. Jace Racing. Ito naman, oil catch can. From Japan pa rin, syempre. Cusco. From Dwight Ramirez. And dito naman tayo. Ito naman yung pang cut down ng power. Idemitsu. Battery checker. Ayun. Ito naman, marami nagtatanong ano ba yung
Ano ba yan? 'Di ba? Ito yung ano natin, yung grounding kit, no? Sa mga hindi nakakaalam, sa mga kala nung iba pampabilis to. Hindi naman siya pampabilis, guys. Pang ano lang to, monitor lang nung electricity na tumatakbo doon sa auto natin para hindi siya nagfa-fluctuate. Ayun. In short, stable. Para So stable. hindi ibig sabihin pag naglagay ka nito plus 10 horsepower. Walang ganun mga ka-auto, no? So mali yung pag-iisip na yun. Anong brand to, Sir Mano pala? This is a Speedex D1, isa sa underrated brand from Japan. Wow. So, race use talaga to. Race use talaga siya. Yes, yun. Hindi siya diyan para lang aesthetic. May use talaga yan. May use talaga. Iba talaga yung ganda ng bato ng kuryente kapag may mga ganito ka. Battery stabilizer. So Yes. dito naman tayo sa intake, yan kung makikita nyo, papulupot-pulupot yan dyan. Parang ahas yan. Ahas, boss, eh, oh. Napagkakamalan laging turbo. Ayan. Wala pa tayong magkakasakit tayo sa puso kasi pag tinurbo natin yung, di ba? So, itong intake natin is a dual loop K&N filter. Ayan. Dual loop intake siya. Nakatap na rin siya dun sa oil catch can natin na Cusco. This is done by Thermalec custom fabrication. Ayan. So pwede rin pala naka-ano na, no? Yes, boss. Nakatap Ayun, na yan. nakatap na. So, si Thermalec, kilala siya sa paggagawa ng mga race car, drift car, yan, rally cars. Yan, Okay. kilala yan ng mga madidiin nating mga nag-auto talaga na nasa race community. Yun. Thermalec custom fabrication. Shoutout tayo dyan. Yan, shoutout sa Thermalec custom fabrication, syempre kay Kuya Jack tsaka kay Gerald. Yun. Tapos dito naman tayo sa head tappet cover. This is made by Paul Hydrographics. Ayan, shoutout sa iyo, Boss Paul. Kung makikita nyo, gaano kalinis yung pagkakagawa. Maski yung mga kanto. Sobrang hirap ng detalye nito, guys. Nakuha nila lahat. Ah, Okay. ano siya, ano? Parang carbon na ano. Oh, white carbon. Ayan. Oh. Kumbaga, mistisang carbon, Lodi. Mistisang carbon, Lodi. Salamat na natin tong tong white carbon na ito ni Sir Manuel. Boss, eto, yung usapang headers, boss, ano bang kwento na itong usapang headers, boss? Sige. Ayan, so from the intake and header, syempre, Thermalec pa rin. So dito tayo sa headers, no? Kung makikita nyo, this is yan, kung makikita nyo dito, this is 2-in-1. Kumbaga, 2 tubes nag-meet ng isa. So this is an unequal. Okay? So pag sinabing unequal, magkaiba yung size ng tubo na ginamit doon sa headers. Yan, usually makikita yan sa mga Subaru. Tapos yan, downpipe natin is going 2.5 yan dire-diretso hanggang dun sa Honda stock na resonator. And then from the reso, so yun na yun, diretso tubo tas resonator, tapos diretso tubo na ulit sa exit na 2.5. Yun. Ayun. So, Ito, boss, usapang ito, na-dyno na ba? Nasubukan nyo na ba sa mga quarter mile, boss? Anong kwento, boss? So ayun, medyo nag-tweak kami, nag-ECU tune kami, nag-tweak kami sa internal parts, ginawa naming high compression. And then this is running 16 seconds sa 410 meters. Wow. Ayan. Okay. 16 seconds. So torquey talaga siya, tapos syempre chinun namin siya for for daily driven and form and function. Yun. Walang maririsk. Walang maririsk na power, walang masasayang na power dito sa auto na to. Yun. Well said. Yan, mga koto. PM lang to si Sir Mano, yung mga palakasin yung mga GK nyo, ha? Tama ba, Sir Mano? Ayan, syempre. PM lang. PM lang, yan. Okay ka na, Sir Mano? Okay na, Yan, okay. I'm sure sa part 2 na ito, mas marami pang abobot na nakakabit natin. Abangan natin yan. Invite pa rin natin si Of Boss course. Brian ng Auto Culture. Yan, thank you. Once natapos na tong project na to. So abangan nyo, ibababa natin to sa madidiin na show dito sa Pilipinas. So, Yan, okay. Thank abang-abang. you. Okay. Boss, syempre dito sa Auto Culture, hindi mawawalang pagpapasalamat natin sa larangan ng sasakyan, sa mga tumulong sa atin from past to present, boss. Boss, shoutout po tayo. Sige po, go. So yun, una maraming salamat kay Brian. Syempre ang Auto Culture, sa mga hindi pa naka-follow, naka-subscribe, hit that bell notification button. Syempre para lagi kayo notify kay Auto Culture. Syempre napaka-informative ng vlogs niya. Yan. So Thank you, boss. more power Auto Culture, and then proceed tayo sa shoutout. So
Shoutout sa mga tumutulong sa akin mag-maintain nitong auto. Syempre, number 1, HPEC Garage, located at Malingap Street. Ayan, hanapin nyo lang sila. Sila Hailey Salude, si Pat Torres, yan ang HPEC Garage. Ayan, mga tropa natin yan. And then, shoutout sa Engine Bay, nagmuha na Engine Bay ko. Syempre, si Paul Hydrographics, si Boss Paul, si Thermalec, syempre, Thermalec Customs Fabrication. Ang gumawa ng intake tsaka headers ko. Ayan. Tapos, sa interior naman, mga abubot natin, Cody's Garage. Tapos yung mga Japan goodies natin. That's Lady Rio from Jace Racing Philippines. Tapos si Dwight Ramirez naman, mga JDM goodies din natin na iba. And then Cody's Garage, syempre si Kuya Lawrence or kilala na Boss LA. Yo, boss. LA, boss. Siyempre. Saludo tayo dyan, mga ka-auto. Boss, syempre okay ka na? Family, boss, baka meron dyan, family, yung partner natin, ano bang? Ayan, shoutout sa family and friends ko at sa lahat na nagmamahal sa akin. Sobrang dami nila. Yan, dami na yan. Many to mention, tama ba? Many to mention. Many to mention. Ano mo, syempre mga tropang sandan digit natin, tama ba, Sir Manu? Syempre. Okay, yan guys, so okay ka na, Sir Manu? Okay. Okay na, yun, so, okay, so guys, this is Brian Cunan and Sir Manu ulit. Punyente pa sa ng 2019 Honda Jazz GK Canjo style. Usapang white carbon, mga auto.